Ang pagkukwentuhan po natin ngayon ay tungkol sa mga sasakyang sumikat kaya lang na discontinued. Pero maraming nagre-request na sana magkaroon ng comeback. Tulad na lang po ng Toyota Tamaraw na na-discontinued noong 2005 pero after 20 years nag-comeback na mas maganda at mas modern na. So guys, para magawa ko po itong content natin ngayon ay nag-survey po ako dun sa Facebook page natin na mayroong almost 300,000 followers. At tinanong ko nga po sa kanila ano ba yung mga gusto nilang sasakyan na na-discontinued na pero gusto nilang mag-comeback. Kaya lang po dun sa survey na ginawa ko, marami nag-comment na gusto daw nilang mabalik yung Honda ESI, VTI, SIR or FD. Hindi po masasama sa list natin yan kasi lahat po yan ay Honda Civic. Hindi pa po nadi-discontinued ang Honda Civic. Ganon din po, maraming nag-comment ng sana daw magkaroon ng comeback ang Toyota Small Body, Big Body, Love Life, o kaya naman daw Altis. Hindi po masasama sa list natin yan kasi lahat po yan ay Toyota Corolla. At ang Corolla po ay available pa sa market, hindi pa po nadi-discontinued. So, sisimulan ko na po itong top 10 natin. At ang number 10 ay ang Honda Jazz. Yan, na-discontinued po talaga yan. Kasi wala na kayo mabibiling brand new na Honda Jazz. Puro second hand na lang. Sa ibang bansa po, ang tawag dyan ay Honda Fit. Ito po ay subcompact 5-door hatchback na manufactured by Honda since 2001. Tapos nagkaroon po ito ng 4 generations. Ito pong Honda Jazz ay sumikat dito sa Pilipinas kasi maganda yung styling nito. Tsaka syempre gawa po yan ng Honda. Tapos ang isa pa po sa nagpa-popular dito noon ay bukod sa pwede kang bumili nito ng brand new, makakabili ka rin ng Japan Surplus. Mas mura, kaya nga lang converted po ang steering kasi alam nyo naman sa Japan right hand drive. So kinonvert po sa left hand drive para magamit dito sa Pilipinas. Maganda man po at sumikat itong Honda Jazz dito sa Pilipinas ay na-discontinued po ito noong 2021 sa kadahilan ng naglabas po kasi ng Honda City hatchback. Sa number 9 naman po natin ay ang Kia Pride. Ang Kia Pride po ay naging available from 1987 hanggang 2005. Although nag-stop production po ito noong 2005, nagkaroon po ito ng comeback noong 2011. Pero hindi natin siya kinilala as Kia Pride kasi dito po sa Pilipinas noong 2011 ang tawag dito ay Kia Rio. Pero sa ibang mga bansa, Kia Pride pa din ang pangalan niya. Dito po sa Pilipinas, sumikat ito ng todo noong 90s. Kasi napakarami pong bumili niyan. Bukod sa mura na, matipid pa po ito sa gas. Noon po ay may dalawang variant ito. Yung Kia Pride LX na 4-door sedan, tapos yung Kia Pride na CD5, which is 5-door hatchback. Kasabayan po nitong umuuso noon yung Honda Civic na EG at saka yung Daihatsu Charade. 2004 po nung itinigil na ang pagbebenta ng Kia Pride dito sa Pilipinas kasi nung mga panahon na ito ay humupa na po yung kausuhan niya. Tapos marami na mga naglabasan na mas bagong modelo mula sa ibang brand na mas modern ang design. Kaya bumaba ang sales ng Kia Pride. Sa number 8 naman po natin ay ang Mitsubishi Galant. 1969 po nung una itong inintroduce. Itinuturing po na isang luxury car ng mga Pilipino, itong Mitsubishi Galant. Noong late 80s po at saka 1990s, parang ang ibig sabihin ba ay mas angat ka dun sa mga naka-Lancer kapag ikaw ay naka-Galant. Noong 1990s din po, nagkaroon ng version nito na naka all-wheel drive at may turbo. Kasi kung hindi nyo alam guys, sumikat po itong Galant sa rally. Yung pong Lancer Evolution ay hindi po mauuso kung hindi sinimulan sa Galant. Kasi guys, yung setup ng Lancer Evo, doon muna po yan nakakabit sa Galant. Nilipat lang po yan sa Lancer kasi napansin nilang maliliit yung mga kalsada sa Europe na dadaanan sa WRC. Kaya nga lang guys, pagpasok ng year 2000 ay unti-unting nawawala yung kausuhan nitong Galant. Pagdating po ng 2004, nag-release po uli ng Mitsubishi Galant na ang focus naman ay more on space at saka comfort. Kaya lang hindi po ito nagustuhan ng mga buyers. Kasi sabi nila, nawala na daw po yung sporty character ng Galant. Tapos ito na rin po kasi yung taon na unti-unti nang nauuso ang SUV. Kaya bakit ka nga naman bibili ng isang sedan na pricey kung makakabili ka naman ng SUV na konti lang ang diferensya sa price. At dahil po dyan, bumaba ang sales ng Galant hanggang sa noong 2012, ito po ay na-discontinued na.
Pero sa Japan, inabot pa po ito ng hanggang 2017. Sa number 7 naman po natin ay ang Isuzu Gemini. Ito po ay kotse na gawa ng Isuzu. 1974 po siya unang inintroduce sa Japan, pero early 80s na po ito. Nag-boom dito talaga sa Pilipinas. Kasi nung 80s, dito na rin po yan ina-assemble. Kaya mas mababa po ang presyo nito compared sa ibang mga kotse. Tapos, naka-diesel engine pa. So, yan po ang rason kung bakit napakaraming bumili niyan. Ginamit pang pamilya, pampasok sa office, tapos napakarami pong bumili niyan na ginawang taxi. Kaya nga lang guys, kahit na ito ay napakatibay, hindi enough reason yan para manatili ang kanyang staying powers. Kasi noong 1990s ay unti-unting napag-iwanan itong Isuzu Gemini ng mga kasabayan niya mula sa Mitsubishi, sa Honda, sa Toyota at even sa Nissan. Kaya mid-90s po ay na-discontinued itong Isuzu Gemini. Hindi ko nga lang po alam kung anong exact year ito na-discontinued. Ang number 6 naman po natin ay ang Volkswagen Beetle na kung tawagin natin dito sa Pilipinas noong 80s at 90s ay kotseng kuba or kotseng pagong. Dito naman po sa Pilipinas ay dumating itong Volkswagen noong 1950s. Tapos noong 1959 ay ina-assemble na yan locally dito sa DMG Incorporated. Tapos guys, itong DMG ay gumawa ng Filipino version nitong Volkswagen Beetle na tinawag naman nating Sakbayan. Naging sikat po ito noon kasi ito po ang ginamit na service vehicle ng PLDT at saka ng PNB. Kaya lang guys, pagdating po ng 1980s ay naging mahal ang pag-outsource ng mga pyesa nito. Kaya ito pong DMG ay napilitan mag-stop production dito sa Pilipinas ng Volkswagen Beetle. Sa number 5 naman po natin ay ang Mitsubishi Pajero. Sa ibang bansa po ay sumikat ito sa pangalang Montero o kaya naman Mitsubishi Shogun. Dito po sa atin, mid-80s nung sumikat ang Pajero na naging simbolo ng power and prestige. Kasi alam nyo guys, ang mga nakakabili lang yan noon ay mga politiko, mga artista, or yung mga mayayaman at powerful na tao lang. Ang isang nagpasikat ng gusto sa Pajero ay nung sumali po ito sa Dakar Rally at palaging nananalo. In fact, nalagay po ito sa Guinness Book of World Records bilang sasakyan na may pinakamaraming panalo sa Dakar Rally. Sadly guys, wala po talagang forever. At kahit na maraming naipanalong rally itong Pajero, dumating din po sila sa time na unti-unting nag-decline ang sales nito. At pagdating po ng 2021, hindi na po kinaya ng Mitsubishi, diniscontinued na po nila ang very iconic na Pajero. Meron po akong ginawang mas detailed na history nitong Mitsubishi Pajero. Kung gusto nyo po yung mapanood, ay pindutin nyo lang po yung join button sa baba. May bayad nga lang po yun na 25 pesos, kayang-kaya nyo. Pero ang kapalit naman po nun ay bukod sa mapapanood nyo yung history ng Pajero, ay marami po tayong mga classic videos doon na nire-edit ko na ang makaka-access lang po ay yung mga members. Sa number 4 naman po natin ay ang Toyota Starlet. 1970s po nung una itong mag-appear dito sa Pilipinas na very timely kasi alam nyo guys, noong 1970s ay nagkaroon ng worldwide na oil crisis kung saan tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Diyan po nagsimulang malaos yung mga American cars dito at unti-unti nang nauso yung mga Japanese cars na mas maliliit ang makina, kasama na po dyan itong Toyota Starlet. Pero kahit po yan ay matipid sa gas, hindi po yan mabagal. Very tuner friendly po ang makina nito kaya maraming gumamit ito noon sa karera. Nagkaroon po ito ng ilang generations, kaya lang pagdating po ng 1999, diniscontinued din ito ng Toyota. Gawa ng naglabas po kasi sila ng mas modelong mga hatchback na tinawag nilang Toyota Eco at Verso. Sa number 3 naman natin ay sigurado akong walang kokontra. Ito po ay ang Mitsubishi Adventure. Inintroduce po ang Mitsubishi Adventure dito sa Pilipinas noong 1997. Ito po ang pinantapat ng Mitsubishi sa very sikat noon na Toyota Tamaraw FX. Rugged ang design ng Mitsubishi Adventure. Tapos ang nakasalpak dito ay yung tried and tested na 2.5 diesel engine na 4D56. Pero meron ding di gasolina na naka 4G63. Ang Mitsubishi Adventure po ay locally ina-assemble dito sa Pilipinas sa planta ng Mitsubishi sa Laguna.
Noong una, ang focus lang po ng Mitsubishi Adventure ay pang-transport ng mga tao at ng mga goods. Pero katagalan ay nagkaroon po ito ng mga variants na mas sporty at saka mas luxurious ang dating. Kaya nga lang po, noong 2018, nagkaroon ng implementation ng Euro 4. At dahil ang mga makina nitong Mitsubishi Adventure ay Euro 2, napilitan po ang Mitsubishi na i-discontinue itong Adventure. Sa number 2 naman po ay ang mahigpit na kalaban ng Mitsubishi Adventure at ito ay ang Isuzu Crosswind. Ang unang pinantapat ng Isuzu sa Adventure at saka sa Tamaraw FX ay ang Highlander. Pero noong 2001, pinalitan nila yung Highlander. Nilabas nila yung Isuzu Crosswind na agad naman pong nag-click kasi pasok na pasok sa panlasa ng mga Pilipino. Pwede mong pang negosyo, pang forma, pang pamilya at pinampapasada din kasi napakarami pong namasada niya ng Colorum, ng Mega Taxi at hanggang sa ngayon mayroon pa po niyang mga nag-UV Express. Hindi ka rin bibitinin ng makina niyan na 4JA1 2.5 diesel engine. Sa loob po ng 17 years ay maraming naging variants at transformation itong Isuzu Crosswind. Kaya lang gaya po na nangyari sa Adventure, napilitan ding itigil ng Isuzu itong Crosswind kasi noong 2018 ay nagpa-implement na ng Euro 4. Sa kasamaang palad, ang makina pong 4JA1 ay Euro 2. At sabi po ng mga kaibigan natin sa Isuzu, kung i-convert daw po sa Euro 4 compliant na 4JA1, ang Crosswind ay maraming babaguhin doon sa engine bay pati sa suspension. Kaya magiging mahal lang daw ang presyo nito at malalapit sa presyo ng Isuzu MU-X. At ang number 1 doon sa survey natin ng mga na-discontinued na sasakyan na gusto nyong magkaroon ng comeback ay walang iba kundi ang Mitsubishi Lancer. Magtataka pa ba kayo? Napakaraming fans ng Mitsubishi Lancer. Hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pero alam niyo po ba na yung Lancer ay noong 1970s pa i-introduce dito sa Pilipinas? Naging mabenta po yan kasi sabi ko nga po sa inyo, nagkaroon ng worldwide oil crisis. Kaya yung mga American cars na uso dito noong 1970s biglang nalaos at nauso itong mga Japanese cars na tulad nitong Mitsubishi Lancer. Pero guys, kahit na mas maliit ang makina nito compared dun sa mga American cars, hindi po ito pahuhuli pagdating sa speed. Kasi tuner friendly din po ang makina nito. In fact, ilang beses pong nanalo ang Lancer sa mga rally noong 80s. 1990s naman po nung pumasok dito sa Pilipinas, yung mga Mitsubishi Lancer na front wheel drive na. Nauna po yung Lancer Singkit kung bansagan natin dito kasi singkit po yung headlights. After ng ilang taon, sinundan po yan nung tinatawag nating Lancer Itlog. Tinawag naman po yung Lancer Itlog kasi marami po yung mga oval shapes na makikita nyo sa headlights, signal lights, sa door handles. Kahit sa loob, makikita nyo yung mga pindutan ay mga oval ang shape. Lalo pong sumikat yung Lancer Itlog nung set-upan po yan ng all-wheel drive system at saka ng turbo na nanggaling sa Mitsubishi Galant. At tinawag po itong Mitsubishi Evolution. Ilang beses po yan nalalo sa WRC hanggang sa inilabas yung sumunod na Lancer na tinawag naman po nating Lancer Pizza Pie. Dahil po yan doon sa korte ng taillight niya sa likod na parang slice ng pizza. Ginawan din po yan ng setup na all-wheel drive at turbo na katulad noong sa Lancer Itlog. Tapos ilang beses po yan nanalo sa WRC nung i-drive po yan ni Tommy Makinen. Ang isa pa pong dahilan kaya sikat na sikat itong Mitsubishi Lancer ay dahil marami pong mga pelikula na ginamit ito tulad ng Thunderbolt at saka Who Am I ni Jackie Chan. Tapos ginamit rin po ito sa Too Fast, Too Furious. Kaya lang guys, pagdating po ng 2004 pataas, unti-unti nang sumisikat ang mga SUV. Kaya naagawan po ng benta yung mga sedan. Dahil po dyan, bumaba ang sales ng Lancer hanggang sa ito po ay na-discontinued noong 2017. At hindi na po ito nasundan mula noon. Paminsan-minsan mayroong mga bali-balita sa internet na babalik daw po ang Mitsubishi Evolution pero hindi naman po nagbibigay ng official na confirmation ang Mitsubishi tungkol dyan. At dahil nag-iiba na uli ang trend sa automotive, napupunta na po tayo sa hybrid at saka sa EV. Lalo po ako nagda-doubt na babalik pa ang Lancer or ang Lancer Evo
Siguro kung babalik man po yan, malamang hybrid na or EV. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwento ko. Kung meron po kayong mga gustong ikwento na similar dyan, ay pwede nyo ilagay sa comment section natin. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!